Ayan, what's good mga katoto, and it's already Friday. Ayan, lumalabo ang video ko. It's already Friday night, kwentuhan na naman with our katoto friends dyan. Kaya naman sa ating mga katoto na nakatutok ngayon, feel free na po na i-share ang ating Facebook Live dito sa ating Katoto Podcast Facebook page. And also sa ating mga katoto dyan, feel free na rin po na mag-comment at itag ang inyong mga kapwa katoto dito para makasama natin sila sa ating kwentuhan. Kaya syempre, mas marami, mas masaya. Yan. Kaya naman dito, feel free po na mag-share ng inyong experiences and mga mga saying o gustong sabihin, especially sa ating topic ngayon na about ligaw-ligaw. And speaking of ligaw-ligaw, ito naman yung mga katoto rin no, na niligawan ko rin ng konti para makasama natin dito sa ating podcast. Ayan. Pero kaya naman, speaking of mga niligawan na tawag dito ng mga katoto guest natin, let's all welcome, ayan. I think sa mga nakakakilala sa akin, kasama ko rin siya sa trabaho. Let's all welcome, ayan, si Cecil, ayan. Hello girl! Ayan, hello po sa lahat, sa ating mga viewers dyan, sa mga katotok natin, no? So, first time maging guest, so it's my pleasure na maging guest dito sa Katoto Podcast. Ayan, hello po sa ating mga viewers dyan. Ayan. So, friend, konting louder lang ng konti doon sa iyong audio. Pero ayun, sa mga katoto natin dyan, feel free po na lakasan ninyo yung, i-comment nyo po kung clear yung audio sa amin kasi medyo challenging lang din po kasi medyo maulan. Oo. Medyo maulan din. Ayan. Clear na. Ayan, ganyan. Clear na ba? Ayan. Clear naman. Ayan. Diba? Meron tayong comments dito. First commenter for today. Shout out na pala sa aming mga sa aming mga baby. Wow! Baby Mika and Bini Ira. Ayan. Mga supporters friends natin ng bigyan out there. Mga Bini friends. Ayan. And parang iba, hindi siya B-I-N. Meron kami, B-H-I-E. Ayan. And also, no, syempre, kung meron din tayong katoto friends na nakasama dito, syempre, hindi rin magpapahuli ang isa rin sa mga nakakasama natin din sa ating work, no? And also na regular na rin na sa ating mga episodes pagdating sa mga live natin sa ating sa Happy Noel. Ayun. Let's all welcome, ayan, Tita Amari Lee. Ayan. Hello! Sumayad. Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Kumusta ang lahat? At ito, batiin mo yung mga kung yung mga friends mo na invite naman ngayon. Shout out sa mga anak ko, sa apo ko, siyempre especially sa tambay. Mamaya andyan rin sila. Yes. Sa mga kapitbahay. Ayan, kaya naman sa mga viewers natin dyan, katulad namin, I hope na mag-enjoy din kayo sa ating pagkukwentuhan kasi I think itong topic na ito is naging medyo maingay din from the previous mga weeks. So, yung topic naman, ang supposedly topic kasi natin sana mga katoto, yung mga nagre-request sa atin yung ano daw ba yung say na natin pagdating dito sa usapang divorce. Sabi ko, hindi pa naman kami, wala pa akong say. Oo, wala pa akong say doon sa usapang divorce kasi hindi siya sobrang bigat na topic siya pagdating sa divorce. So, ayokong magparunong doon sa topic ngayon. Pero, doon ako sa I think mas better yung usapan natin yung mas okay ko yung kasal, yung parang pero okay then kasi sa marriage. Kasi di po sa pag-usapan. Parang ang bigat ng topic. Ito ka, yun. Nasa yun medyo controversial. Mahal yun. Totoo. Oo. Diba? Kaya medyo ayokong pag-usapan. Hindi naman sa ayaw ko, pero hindi pa ngayon.
Wala So, kaya sa panahon. mga katoto natin nagka-comment na ano ba yung say natin pagdating sa Ano na lang, usapang later na lang, later. Oo, later. Pag medyo may experience na tayo, may at least nakapagpakasal na ako, ayan, may asawa na, yun. Yan ang Baka una pag pwede- nagpakita ko si Kuya Jer. Yan. Ayan. Pero gayon pa man, syempre, siguro, naisip ko rin, no, kung usapang kasal, usapang divorce, why not bumalik tayo doon sa foundation? Kung bakit nga ba dumarating yung mga mag-couple sa panahon na ng nagpapakasal? Kung ibabalik natin yan, sa mga katoto natin dyan, no, mag-uumpisa yan, di ba? Sa magiging yung wedding or yung marriage, yung jowa-jowa, mag-uumpisa yan lahat sa ligaw. Ayan. Masarap Kaya Kung naman- pagkasabi ni Tita Kamari na, yes, parang yes, parang nagbabalik ka ng agad sa'yo, nakakabalik na agad. Yun ang Diba? Kaya memories ni Tita, parang nakikiwas ako. Oo. May balik tanaw bang nangyari? May flashback bang nangyari sa'yo, Tito Kate? Yes, yan ang masarap na part ng mga ligaw-ligawan na yan. True. Oh, grabe, excited. Mga panahong Pero pero. Pero, bakit? Bakit may pero? Pag gusto mo, siyempre, alam pag ayaw mo, magpapaligaw ka, siyempre hindi, iba. Oo. Sabagay, totoo nga naman, di ba? Kailangan namang, hindi naman pwedeng basta ka lang manligaw di ba? Like, hindi mo naman gusto mo lang manligaw o magpaligaw, di ba? Ayan, pero ngayon, bago tayo mag-start sa ating mga katoto, no? Let's shout out muna natin yung mga katoto natin na nakapuntok dito sa ating ayan, kaya naman, let's all welcome. Ayan, shout out kay ayan, Christopher Lolo. Ayan, i-guest din natin last time. So, sabi niya, pwede ba humabol? Ayan, pwede, friends. So, guest ko lang ako dito para Ay, Tupe, let's go. Gusto niya makapag-join sa atin ngayon ata eh. Go, Tupe. Ayan. Mula naman kay Yu Cheng. Ayan. Tita Grace, go. Mula po kay ito kasi, Ay. Tinag niya pala si nagtag yan. So, Blue Cheng, ayan. Thank you po sa pagtag ng iyong friend. oo, tag ako. Ayan. Eh, tita. Mula po kay Alexa Lee. Woo! Ano po yan? Hello po. Grabe, yung support. Happy viewing. Ayan. From naman, meron pa. Go, Cecil. Grabe naman kay Bini Ayla. Thank you sa support. Woo! Ay. Go, Bini Cecil. O, diba? Sinasabi ko sa inyo, no? Meron kaming ibang version ng Bini. Oo. It's healthy. Yes. Ayan. Shout out sa ating mga katoto. Shout out kay Ann. Ayan, kapatid ko yan. Todo support din naman talaga, no? Parang mga kakilal, mga friends lang din natin yung nanonood. Ang mga Pero tita, all out ang support. Nandito natin Yes. sila tita Jeff, sila natin si Thank you so Fergie, much. sila tita Doris. Nako, nandito na sila. Yes. Ayan. Also, shout out na rin kay Mika. Ayan, happy viewing po sa iyong lahat. Ayan. From Ravilina, kay Mama from Paris. Ayan, happy viewing po. Good evening po sa inyo. Ayan. Watch kayo ng ating podcast. Ayan, so sa ating mga katoto, no? So let's go na nga doon sa ating discussion for today para naman pausapang ligaw-ligaw. Ayan. Ngayon, sige, before tayo mag-start sa ating okay lang po ba so before tayo mag-start doon kay usapang ligaw, okay lang ba, Tita Grace, unahin kita? Okay na po. Ayan. No choice naman eh. Para mula tayo noon hanggang pabalik dito ngayon sa ating Sige po, Current- okay po. current tayo. Oo. So, mga panahon ba, Tita? So, mga panahong kadalagahan at kabinitaan ni Tito o ninyo, paano po kayo nag-umpisa na paano nagkaroon ng ligaw-ligaw sa inyo? Okay lang po bang ikwento ninyo? Actually talaga kasi, ang naliligaw sa akin, yung kaibigan niya. Uy! O, di ba? Okay. Medyo challenging yun, di ba? Oo. Grabe. Pero tas one time, nung naliligaw, yung friend niya, kasama siya.
Eh, ako kasi medyo may kalokohan ako ng konti. Binibigyan ko siyang candy. Yung pala, ayun, parang na-inlove yun na siya sa akin. Parang love at first sight. Ganon. Ay, ganun. Talaga, Tita Tapos, Amalia. pero ako talaga rin, mas napansin ko rin siya kumpara dun sa kaibigan niya. In short, hindi ko talaga bet yung kaibigan niya. Siya talaga yung bet ko. So simula no, parang ano yun, naramdaman niya na lang din na ay, parang bet ko to Oo, yun. Habang tagal, ayun, nararamdaman ko na nanliligaw na siya sa akin. Tapos, hanggang Pero- dumating yung Go, birthday. tita, go. Ilang buwan din yun. Ilang buwan din. Pero tita, nung nanliligaw siya sa inyo, sorry mga katoto recap lang tayo kasi syempre dito natin malalaman yung yung paano nga ba yung mga nangyayaring ligaw-ligaw from mula noon papunta ngayon. So, nung nanliligaw sa inyo, tita, ano yung sinabi niya? Nagpaalam ba? Importante ba yon? Yung nagpaalam ba siya sa inyo? Opo. Ang parents niya bang sinabi na Sabi naliligaw niya. siya? Amari, maliligaw ako. Yung mga ganun ba? Or May parang ganun nagbigay ba? na lang siya? Oo. Nagbigay na siya Hindi, ng hindi, actions hindi. na lang. Parang Parang pinaramdam niya parang- lang through actions without words. Parang parang matik na hi, ganyan-ganyan. Mga, na eh. So parang lang, parang kumbaga nagkaroon na lang ng spark, no? Oo, ganun. Tama. Tapos hanggang Pero naging kami importante na. ba yung tita? Yung noon importante ba yun na magkaroon ng awareness yung taong liligawan saka yung ikaw kunwari since ikaw yung liligawan, importante ba yun on your part noon na pagpaalam? For example, sa yung totoong nanliligaw, yung unang nanligaw sa inyo at saka yung kay Tito na naging asawa ninyo. Yung una po ba ay nagpaalam na manliligaw? Hindi actually paalam kasi parang, may gusto sa'yo yan, mga ganun tipo. Oo. Lalo kasi ako, ilang taon na ako ngayon. Mga mga love letter kasi uso nung araw. Wow! Part mga dictionary, yan. Oo. Yung mga mababangong stationery. Ngayon, chat-chat lang, nagliligawan True. Oo. May kumbaga may kaakibat na technology. Yes, modern day. Opo. So yung tita Kasi pero sulat-sulat. oo. Pero sa tingin niyo tita, ano yung importance may importance ba iyon yung pagpapaalam o Opo. ever na Importante sa yun. panahon noon? Sa panahon noon, Fer? Oo, sa Jen? panahon noon. Oo, importante talaga yun. Kasi, baka mamaya, ligaw ng ligaw, yung pala, wala naman palang pag-asa, di ba? So, kaya kawawa naman din yung lalaki. Question Oo. kay Tita Amali naman to. Parang, yung pag pinayagan mo ba, kasi di ba, like, for you po, ano po yung preferred nyo yung sinasabi, yung magpapaalam ba na manligaw, or yun nga, actions na lang. Kumbaga, parang nagbibigay na ng pahiwatig through actions. Nanliligaw na pala to without knowing you po, na nanliligaw na siya. Yun nga, kasi meron nga mga ganun action pa lang mararamdaman mo na. Pero, Kasi si Tita, Pero at the same time, nararamdaman mo rin kung gusto mo ba yung lalaki o hindi. Okay. So, Para kumbaga may oo. ba? Akala ko sa lalaki lang din yun kasi may ganun din talaga on the side of the guy, no? Like kunwari, parang may ganun din part na kunwari, alam kong nanliligaw kasi ako nung kapag masasabi kong nanliligaw ako on my side kapag may special attention na akong binibigay. Oo. Ganun. So, ibig sabihin, may ganun din sa iyo na on the girl side. Oo, tsaka, kasi sir, sa mga babae, iba-iba kami ng gusto. Ako, ayoko ng pandak, sa totoo lang, gusto ko yung matangkad. Gano'n. Kaya, pag sa naligaw sa akin ng pandak, ekis agad yun, ayoko. Kasi ayoko nga ng pandak
Buka mga anak ko nun, buti na lang, hindi ka ako. Sa'yo tita, ganon. Hindi, sa lalaki naman. Ano ka ba? Sa guy. Siyempre, di ba, parang Kuya Jeff and Tita Amari, meron tayo mga standards eh. So, ito yung parang, tama. pero siyempre, may mga bagay talaga na, hindi nag-limit yung standards. Pero parang, ano ba yung tita? Sa inyo po, tita, on your experience, tita, meron Naging pa ba yung interview kay Tita Grace, ano? Pero Siyempre kasi Maya, well, pag-uusapan natin experience yung event. yun, Oo. Hindi na rin, syempre nakukuha ko sa experience dito sa welcome sa Ligaw noon, di ba? Na, di ba tita, parang yun may standard, ganyan. So, ano ba yun, may mga times ba na, meron ka standards, pero hindi, parang meron kang binigaan na, may pinipay ka na standards, kasi bet mo itong sakal na to, pero hindi ko mag-ulang yun. Kung some point, yung standards na yun na binigay mo on your cellphone. Standard. Oo. Ganun talaga, may standard. Kasi kahit si Ma'am Cecil, si Cecil Panigurado, meron din niya standard. Lahat naman tayo meron mga standard. Kahit yan si Jeff, meron yan. Na ganun isa. Pero ayoko ng sobrang gwapo Bakit? Bakit naman? Ano sobrang gwapo? Like, siyempre, kadalasan, di ba, kung magjojowa ka, yung iba sa ngayon, sa mga makapag-comment ngayon sa mga kita sa mga TikTok, magjojowa ka man lang din, yung super gwapo na. Para kung sakaling mag-away kayo, at si mangutan ka, gwapo pa rin. Yung sinasabi. Ganun pala yun. Maraming kaagaw pag sobrang gwapo. Ano lang tita, saks? Sakto lang. Para yung asawa ko, sakto lang yung... Dax naman. Ano talaga, super in love din talaga, no? So, yun yung foundation, di ba? Like, nung panahon na, tawag dito, nung nanliligaw, doon ba tita, masasabi mo ba, nung panahon na nililigawan kayo ngayon, kayo noon hanggang ngayon, na doon nag-umpisa yung foundation? Opo. Bakit Ayun nga, yung sinasabing spark, meron kayong spark. Mahalaga, no? Yung, kumbaga ito nga sabi natin sa mga... Mahalaga pa rin talaga yung panililigaw. Yes. Kasi kumbaga, yun yung unang foundation na mabibuild bilang isang magpartner sa kanilang moving on relationship. Kasi kumbaga, ito nga rin, no, sinasabi niya kapag sa panliligaw, dito mo matitest Ikaw ba, tita, tinest mo rin ba? Like, sige, gano'n pala kayo katagal nagligawan kung sakali? 2 buwan. 2 buwan. Pero doon ba tinest mo rin, tita? Tinest mo rin siya? Opo. Na-test ko naman. Kasi kadalasan, sabi nila, well, to be honest naman din, on the guy part, kapag nanliligaw ka, ganun talaga, laging naka-best foot forward ka. Meaning, kumbaga, kung ano yung magiging best mo, kasi kung ano yung best mo na sa tingin mo, ikagaganda ng relationship or yun yung magugustuhan ng babae, yun yung lagi mong ipapakita. Pero for me, mahalaga pa rin na hindi lang basta kunwari, mahalaga rin na matest yung panliligaw ni Guy for the girls, no? Kasi kumbaga, sa mga unang panahon na andyan talaga yung best foot forward. As always, na magkikita kayo, laging on time yan, laging mabango yan, mga ganun yan, laging may mga pangregalo kasi ganun talaga. Like, nanliligaw ka kinukuha mo yung loob. Pero darating din kasi yung part dyan na mahalaga rin na matest ng mahaba yung like siguro kahit may mga instances na yung iba tumatagal na taon kasi maaring tinetest din talaga. Ayan. So sabi nga dito ni Tita Doris, 2 months kilig na kilig. Ayan. At least, kilig. Ayan, para makita ng ating mga audience, 2 months kilig na kilig. Grabe ka sa akin Doris May question ako doon sa best foot forward. Kasi may mga, may friend ako na
sinabi na, ay, parang for me lang naman sa kanya lang naman yun, perfect, opinion na hindi na siya naniniwala sa dating. Kasi, ayun nga best foot forward lang naman, kumbaga, inconsistent na yung mga gabi. Sa umpisa. Parang once na, sa umpisa lang, tapos, syempre, di ba, parang as a girl, doon mo siya, yun yung na-picture out mo na characteristic niya, yung attributes niya, yung, kumbaga kung paano, ayun yung pinakilala niya sa'yo. Pero, nung sinagot na, yun nga, parang awit lang, hindi pala siya ganun. Parang yun nga, parang best qualities lang yung pinakita. Kaya, siya naman, hindi na siya naniniwala na, bakit papatagalin, ganyan, best foot forward naman lagi yung guy, ganyan. What is na lang, parang, sige, parang, parang, ay sinabi nga na, sige, sasagutin na kita. Parang wala na tayo, huwag na tayo mag-dating part kasi nga, parang yun nga, parang sayang sa oras So, in a relationship na tayo, and then doon mas yung isa't isa, doon na natin ipasok yung, kasi parang, once na si relationship ka rin naman, parang ongoing pa rin naman yung dating. Kasi mas naman yung tao. Nandoon nga lang sa in-relationship. Kung baka may label na agad sa kanila. So, yun naman yung kasi nga, siyempre, iba-iba naman tayo kasi based per experience naman when it comes sa dating. Hindi na siya naniniwala kasi nga, more on best foot forward. Kasi diba, for me kasi pag sa ego stage, dapat hindi yes, masasabi mo talaga na for example na best foot forward dalawa, papa-impress ka gano'n For example, pero, at doon sa process na dapat na yun, dapat true ka sa sarili mo. O kaya, for both of you, girl and boy, dapat totoo ka. Kasi doon na yung dating ko ng stage kayo, ganyan. Kilalanin yung isa't isa kung pagpagitong pa kayo, di ba? Kung doon pa lang, hindi na, what more pa kung sa relationship pa kayo? Because meron na yung responsibility na dapat complete kayo. Ganyan. So, pagdating naman doon sa yung regarding doon sa question mo na bakit patatagalin pa? So, ikaw ba yan? Or, de joke lang. Pero, ayun. Parang, Jeff, parang siya nga. Kasi ang dami ko nababasang comment dito. Ayan ang si Cecil. Sabi niyang ganyan. Yan. Grabe naman yun. 1 week lang. Pero, answer yung tanong mo doon, friend, no? Bakit patatagalin ka? Actually, for me, as a guy, no, yun nga yung essence na na panliligaw, na patagalin mo. Kasi doon mo matetest kung yung best foot forward ni guy ay mame-maintain niya. Kung baka ibig sabihin, kung andun yung consistency niya. Kasi to be honest, no, kasi ganun talaga sa even sa kung ikukumpara natin to doon sa mga nag-a-apply. 'Di ba? Sa mga nag-a-apply gusto magtrabaho, syempre laging best foot forward yan sa application pa lang. Pero doon mo matitest na parang, well, ang pangit ng ng example ko, pero doon mo matitest sa panliligaw niyo kung hanggang kailan siya magiging consistent. Kasi kung totoong mahal ka ng tao na nanliligaw sa iyo, lagi, kahit nasabihin na lagi yan naka-best foot forward, is magsusustain pa rin niya na magsusustain ng effort para sa iyo dahil alam niya na ikaw ang gusto niya. Alam niya na nanliligaw siya hindi dahil sa gusto kang jowain. More likely, may plano yan. May plano yung kidnapin ka. De joke lang. may plano. May plano yan na hindi lang siya pang just jowa-jowa. More on na yan, plano na yan na gusto ko itong makasama sa habang buhay. Wala na akong makita. Ng date to marry. No? Date to marry. Kumbaga yung idea ng guy or ng girl din, yung nasa date to marry stage. One factor siya ng idea ng mga, for me in my opinion, one factor yun ang makikita mong taong date to marry. Kasi willing siyang to effort ng mahabang panahon just to hanggang makuha lang yung sinasabi ng matamis mong oo. Oo, tama. Kasi lahat ng, for me kung lalaki ka, dapat talagang pinaghihirapan mo yung mga bagay na gusto mo. Yun. In Yun short, yung in
short dyan, kailangan mamuhunan. Mamuhunan, oo. Negosyante si tita. Talaga makikita mo nagmamani kay Tita Mari ang Kasi, Oo. parang imposible kasi yun na, ba't patatagalin pa? Parang parang gusto lang niya mag-take advantage ba yung tawag doon? Tama ba yun? Yeah, oo. Maaaring may ganon. May ganong factor. Oo. Kasi, kumbaga, sa pagrelasyon naman, yung mga, for me based on what I see on online, social media, nagjojowa para doon sa, may masabi lang na marami nang na-jowa. Kasi, kung mapapansin ninyo mga katoto, mas matagal yung panliligaw, mas mataas yung chance. Hindi ko sinasabi na na 100% ng matagal na manligaw nagtatagal din talaga ng mahabang panahon. Pero mas mataas yung chance ng pagkakaroon ng matagal na panliligaw na mas magtagal din sila sa relasyon. Bakit? Bakit ko nasabi? Kasi sa panliligaw, diyan mo makikilala yung tao Kung hanggang kailan siya, hanggang saan siya mag-e-effort, hanggang saan yung kaya niyang ibigay para lang doon sa oo. Kung ako naman guy noon at gustong-gusto ko yung tao nagtagal na ako sa ganitong panahon, nanligaw na ako, sabihin natin almost 1 year na. Ngayon pa ba ako susuko kung saan nakaka-build na ng relationship? Tama. Diba? Yun. Tama yun. At saka, kung titignan natin sa context talaga, ang panliligaw talaga, it's a traditional or part of culture na talaga ng Pilipino. Ay courtship talaga tinatawag mo. So, kung doon pa lang, kung part siya ng ating kultura, talagang may mga tao na talagang into ligaw na dapat ligawan muna ako before tayo mag-into relationship. Mm-hmm. So, ayun siya. So, parang as the time pass by, nagbabago nga lang. Kumbaga nagiging moderno na ang panliligaw. Kasi before, di ba, from Tita Amari, through love letters, yan, may mga pa-letter na. Or yung mga classical way or mga traditional way, before talaga may pagkakana, yung pagpunta pa sa bahay, pakilala sa magulang. Yung magpapakilala sa magulang, parang i-express talaga yung intentions na liligawan yung anak. So, kumbaga, parte talaga siya ng kultura ng Pinoy, ang panliligaw. Yung pa kayo, pagbiyak ng kahoy. Grabe yung mga dati, Pag-iikip mo kasi grabe. Ang panliligaw, parang getting to know each other. Yes. A little to way. Ako manta, di ba? Getting to Nag-uumpisa know. yan. Yes. Yun. Kaya nagliligawan para unti-unti magkakakilala. Pero kung sasabihin na, ba't matatagalin pa? Ay, ekis yung mga ganun. Though hindi naman sa all the time no mga katoto, kasi baka may mga katoto dating diyan na may mga ganung mentality din at nagtatagal din, pero in our opinion mas maganda rin sana na magkaroon ng din talaga ng ligaw, kasi kumbaga hindi rin talaga kumbaga yun yung for me yun yung foundation kasi even sa guy mas makikilala ko rin si girl na okay, parang makikita ko rin yung hindi man yung 100% niya na bilang ugali, pero at least doon matetest ko rin yung kung paano niya itrato yung manliligaw niya. Kasi kadalasan kapag ganyan, minsan pag mga ganyan, may feeling din ako correct me if I'm wrong, Tita Grace at saka Cecil, na kapag nililigawan din kayo ng mga panahon na yon, naka-best foot forward din kayo. Meaning, kapag pag alam nyo may paparating yan or alam nyo mag-uusap kayo, naghahanda rin kayo, like Siyempre. naliligo, di ba? Ayun, di ba Lalo kung gusto ko naman yung guy. Kaya lang, pinapahirapan ko lang. In short nga, mamumuhunan. Tapos bandang huli naman, may tubo naman siya kung sakali Dahil masusukit siya matamis kong Yeah. Diba? Ay, matamis na Ayan. So thank you Ate Tita Grace sa pag-share ng iyong ligaw moments. Ayan. Syempre, kung may ligaw moments tayo ng mga panahon noon, ikaw naman friend Cecil, ayan.
how was your ligaw moment lately? Ayan. Ay, ano, okay lang ba mag-share? Ba't kinikilig ka? Sorry. Charing lang. So, kung kay Tita Amari naman ay medyo traditional way, ang kanyang panliligaw. Nandun naman tayo sa modern dating. Sa modern dating. So, yes, for me sa akin, it's my personal opinion. Ano pa rin, kumbaga, kung tatanungin ako, gusto pa ba, or prefer ko bang maligaw? Yes naman, gusto pa rin for me ang panliligaw. So, syempre, may iba naman na hindi na may ibang tao, na hindi na parang kaya na nila ng, ligawan ko, ganyan. Diba? Parang yun nga, yung katulad ng sinare ko kanina. Pero for me, yes, yun ang ligawan ako. Prefer ko rin. Pero, nung na-experience ko naman ang panliligaw, andito na tayo sa modern dating. Kumbaga, through online, ganyan. Pero doon pa rin, syempre, andun pa rin naman yung may time kayo to know each other. So, may mga limitations. Ano? Andun pa rin na, syempre, dating so may time pa rin kayo to get to know each other. Yes. So, yes, nandun pa rin. Hindi naman, may experience na, sige, kaya na. So, wala namang instant na gano'n sa akin. So, na-experience ko na dito. Sa isang tao nga lang. Kasi hindi, medyo pa ako nahihiya. At saka hindi ako outgoing na tao. So tinry ko siya ng modern dating. So, at tagal na naman yung dito. Pero yun nga, kasi yun nga, sa modern dating, may limitations yan. Kasi, video call, text, yan. Ay, ganyan ang aking experience. Tapos, inas niya naman din ako. So, parang, based on my experience naman, hindi nasabi niya. Parang yun yung tinanong ko kay Tita Amari na, Tita, dapat ba sinasabi? At nandiyo na ako. Or kasi parang, parang yung preference ko, dapat nasabi pala sa akin na mandiligaw ako, ganyan, okay lang ba? Kasi yun na, comment ko din mga katoto na sa inyo ba? Ano ba yung preferred nyo? Ano bang gusto nyo? Yung sinasabi, yung intentions nyo, pwede bang manligaw? Or yun nga yung, pinapakita na lang, through access na lang yung, naliligaw na pala siya, ganyan. Kasi ito na yung, treatment. Kasi diba, for me, ako, sa akin, my experience kasi, yun nga, pag pinasabi, bibigay ito ng unclear message kumbaga, mixed signals na, naliligaw ba siya or hindi? Diba? Parang friend lang kayo or baka feeling ko na, kasi minsan nag-feeling na ako na, feeling ko nililigawan ako, pero hindi kasi parang same treatment. Maging feelingera ka pang labas mo ngayon, no? Asumera pa ako. Hindi pa lang nililigaw, ganyan. Kumbaga, lang, friend lang talaga kayo. Kumbaga, yung treatment na nare-receive ko is the same treatment na binibigay na sa mga friends, di ba? So, yun. Parang for yun. Kaya comment mga katoto dyan kung ano ba sa inyo, okay bang sinasabi na mandidigaw siya or through actions lang. Oo nga, no? Mga katoto natin dyan, no? I-comment nyo nga kung ano mas prefer ninyo, especially doon sa mga babae, no? Na mga katoto kasi natin dyan. Ano mas bet ninyo? Yung sinasabi sa inyo, naliligawan kayo, o doon na lang kayo sa sa feeling na sige, feeling ko nililigawan niya ako, so feeling ko papaligaw na lang din ako. Meron kasi may napanood kasi ako, so special shout out kay Ayla, kay Billie Ayla, kasi shinare niya sa may Billie cheese. Wow, Billie cheese. Nabasa ko lang naman siya at napanood din yung talk siya, seasons naman, parang all about love. So, ko yung sinabi ni Rica Paralejo sa isang talk na huwag daw tayong maging dictionary. Wow, dictionary na nagbibigay daw ng meaning sa lahat ng bagay. Tama. Na hindi naman na-define ng isang guy, especially if you're a girl. And then, merong isang guy na, na bigay ng, sa'yo, parang, pakilala, ganyan, tapos inaskas to go out, or to have some coffee, ganyan. So, huwag ka daw agad mag-a-action, or huwag bibigay ng meaning. Asumera,
na hindi pa niya na-define kung ano bang meron kayo or ano ba yung intentions niya. Kasi nga, yun nga, para alam mo, kung nasa ang face kayo, nandito, friend lang talaga. Yung parang as friend ka, parang gusto ng companion. Pero hindi talaga into a relationship or hindi naman talaga nanliligaw yung tao. So, ganun pa. So, which is, I agree on my personal opinion na, oo nga naman. Kasi ako, syempre, di ba, naasa sa natin ating mga sarili. Mahilig ako yung parang, yung nag-a-assume, ganyan. So, might as well, alamin ko sa sarili ko, sinabi niya ng intentions niya. So, ako, ma-assess ko yung sarili ko na hindi ako mag-a-assume. Sabi nga ni Rika doon, huwag daw mag-assume, not unless i-define kung anong meron kayo. Yes. Agree ba? To be honest, agree din ako doon sa sinabi mo, no, na wag ang hirap din kasi siguro yun din yung mga comments ng mga girls, no, na ang hirap din sa side ng girl na gusto niya yung lalaki pero mabait si guy. So, mabait siya sa lahat. Hindi ma-define ni babae. Pero gano'n na eh. Yes, go na Tita. na talagang yung likas na nila yung malambing kahit kanino mga kaibigan nila. Pero merong isang tao na talagang gusto nila na iba talaga yung lambing na binibigay nila. Yes. Parang ang pinap nun. Kaya ikaw si girl na friend niya na naglambing siya sa'yo, feeling mo ngayon, gusto na siya sa'yo, hindi mo alam, ganun pala talaga siya. Yun yung mahirap. Talaga siya. Special man talaga siya. So, it's just you na nag-assume na special sa kanya kasi nga, parang, especially kung first time mo ma-experience na may ganong treatment pa lang. Diba? So, ikaw, maaga-assume ka, parang mag-ano ka na, tapos baka maano pa rin yung tao, yung guy na yung ma-judge mo na, bakit siya nagbibigay ng mixed signals? Parang minsan, okay pala, minsan hindi, ganyan. Yun nga, parang problema mo yun na nag-assume ka. Kasi kaya nga sabi ni Rita, huwag kang mag-a-assume not unless you define ng tao. Ito nga yung kapatid ko, sabi niya, sabi niya, pag mabait sa lahat, tumatarget lang yon. Namimili lang yon. Tinitingnan kung sino yung tawag ito, mahuhuli, sino yung kakagat doon sa pain. Which is... Okay. Si Tita Doris din, meron din siya dito. Akala, may gusto sa akin. Ano yun? Akala ko may gusto sa akin. Yun pala, diba? Yun nga yung sinasabi. Akala, syempre, yun nga, dahil na, eting nare-receive mong treatment, yun pala, hindi mo alam, same din pala yung treatment na pinibigyan niya sa iba. Like, friends. Pero, on the defense naman, on the guy side, no, so since guy din ako, diba, may mga instances din kasi, to be honest, no, na nauunahan ng kaba sa pagbabanggit. Kasi, at least ako, no, on my opinion, and also based on experience, natatakot din ako sa rejection. Kumbaga, rather na at least ipakita ko sa iyo yung feelings ko kesa ma-reject mo ako kapag inamin ko yung totoong feelings ko. Parang di bali nang maramdaman kong ayaw mo ako, wag mo lang sabihin ayaw mo ako. Parang may ganun may ganung feeling na hindi maaalis on the guy side na kasi syempre, di ko alam kung ako lang or maraming lalaking ganito, pero sa mga katoto natin yung lalaki na same feeling sa akin, support me dito kasi ganun din ako like kasi parang parang kaya ayaw nyo ng ganun, parang matatamaan yung ego nyo. Yun. To be honest, diba? Yun. Oo, yun yung hinahanap kong word na matatamaan yung parang, ay okay, nireject ako, bakit kaya? Pogi naman ako, Jericho Rosales naman ako. Parang lalaki, parang ang sakit-sakit nun pagka yung once na binasted ka. Oo, parang kasi yun, failure in sa ego ng lalaki. Though, hindi ko sinasabing ma-ego yung mga lalaki, pero andun pa rin kasi yung part na kapag gusto ko ma-win. Gusto ko syempre, kumbaga, nag-e-effort ako na ngayon, ayoko lang malaman na pero na hindi. ayaw mo pala ako. Pero pwede na iparamdam yun. Oo.
Merong tita. lalaki na kahit na binasted mo na sila, yung pag talagang gusto ka, diniligawan ka pa. Kasi na-experience ko yan Bagay. eh. Mm-mm. Mm-mm. Ayoko talaga sa kanya. O, di ba? Ang ganda ko, di ba? O. Na? Ano? Sorry, napakat ko yung poke mo. Ayoko talaga sa kanya. Binasid ko na siya. Ligaw pa rin siya. Binasid ko na siya. Hanggang sa umalis na lang kami doon sa tinitira namin na yun, lumipat kami. Pero talagang ilang beses ko siya binasid. Talagang sinasabi ko, ayoko sa'yo. Ayan, consistent din naman si Kuya. Ayan. Oo, Pero consistent. ganyan mo no, yun din talaga. Well, sa bagay, iba-iba naman yung opinion pero believe din ako po sa mga ganun na like binasted na tapos go pa rin kasi ang hirap noon na ayaw na sa akin na ito eh, bakit nag-pursue pa ako? Pero ayun, on my side kasi gano'n na okay, ayaw niya na sa akin. So siguro might as well look for ano. Oh, stop na. Yung iba kasi usually nag-stop eh. Pero yung experience na yun, go pa rin siya. Bili pa siya ng pizza. Uy, gusto niyo soft drinks? Eh, syempre pagkain, oo, sige. Pero ayoko sa kanya. At nabusog nga, tita, ano? Pero alam naman niya na ayoko. Yes. So, mahalaga na clear. Oo. Itong nararamdaman ko, ayoko. So, at least na-define naman ni Tita na hindi talaga eh. Di ba? Kasi naman yung napapaasa din yung guy. Which is, di ba? Na sige lang, tapos at the end, ayaw pala, parang wala naman talaga ang chance. Kumbaga, natutulang gusto ko yung feeling na may nagpe-pursue, may nag-aan sa'yo, may nagbibigay ng special treatment sa'yo. Yung sinabi mo kuya na hindi, so sa umpisa, nung nandiligaw ka, hindi mo sinabi talaga sa girl, sa nandiligaw ka, kumbaga through action. So paano yun? Paano yung, kumbaga si girl lang, nag-asa yun na, ano ba tayo, naliligaw ka ba? Paano yung way ng pagsagot? Tanong ba yan sa akin? Sorry. Tanong yun sa'yo, kasi sabi mo, di ba sa'yo, on your end naman, Hindi binabanggit. Hindi mo pinanggit. Siguro, ang na-establish ko lang doon, ang sinigurado ko naman, kahit hindi ko binanggit na manliligaw ako, in-establish ko yung emotions at saka yung effort. Kumbaga, hindi mixed signals yung ipinararating. Kumbaga, kasi ano ba yung meaning ko ng mixed signal? So, kumbaga, mabait ako sa isang tao, tapos mapaitin ako sa iba. Parang ganon. Hindi. Kumbaga, mabait ako sa lahat, pero mararamdaman mo na upgraded yung mabait ko sa iyo. For example, friends ko kayong dalawa. Well, friend ko kayong dalawa. Pero, halimbawa, may gusto ako kay Cecil, halimbawa, parehas ka kayong bibigyan ng chocolate. Pero yung chocolate ni Tita Grace, Choco Mucho. Yung kay Cecil, Toblerone. Oo, tama. Parang ganon. Parang ganon yung kasi kumbaga, hindi mo maiaalis pa rin na may mga friends din yung nililigawan mo. Na, kasi kadalasan ganon eh. Kumbaga, minsan kailangan mo ring ligawan yung mga nakapaligid sa kanya na, kasi yun yung magiging yun yung magiging para maging support mo para doon sa mismong nililigawan mo. Kaya ito to yung sinasabi nila na bago mo ligawan yung taong gusto mo, ligawan mo muna yung pamilya niya. Magulang, mga kapatid, i-close mo muna. Kasi kapag na-close mo na yan, malaki yung chance na tawag dito na masagot ka na rin. Or sagutin ka rin sa future, hindi man agad-agad, pero sagutin ka rin sa future nung taong nililigawan mo. Yes, agree. Parang yung from yung kuya, yung sinabi mo na yung pagpunta sa it's a traditional way na may mga guy pa rin na ganun yung movement nila ng pagliligawan, yung pagpunta sa bahay, to ask blessings na pwede bang maligawan, ay yung permissions na pwede bang maligawan. Kasi sa mga parents, ma-ask doon. Kasi it shows sincerity and good intentions na pure intention talaga yung gusto ko talaga maligawan, yung anak nyo, ganyan, ito siya, diba? So,
nandoon yung intentions niya, yung genuine intentions niya. So, Yes. syempre parang as a girl, ano yung plus point yun na, pumunta siya. Kasi, balik tayo sa sa modern dating na instant, di ba? Instant ligaw, instant, Mm-mm. minsan, di ba, instant na nagiging kayo through online. So, big factor at ano yun, plus point yun, especially if ganun yung guy na hindi lang siya, yes, kumbaga, sa panahon naman natin ngayon, hindi na siya naman maalis yung modern dating. Like, syempre kasi, meron Online. Oo. yes. So, why not use it? Pero kasi, doon mo makikita yung sincerity and genuine intention ng guy. If ano siya, kumbaga, gumagawa pa siya ng effort beyond doon sa modern, sa modern dating na kahit uso ngayon, di ba? Why not yun nga, yung mag-ask, nanligaw sa bahay. And then asking, blessing ng parents. Or at least wala kong nanligaw po ako sa anak niya, ganyan. At kilalanin talaga yung pamilya. Kumbaga kasi, di ba? Kumbaga, for me, big factor yun. Kasi especially if you're a girl na papasok ka sa relation na straight to marry ka. Kumbaga, kung sakali man, yung guy, nandoon yung nakikita mo rin na, pwede to na maging future husband. Yung nagarating talaga na sa marry stage tayo. Marrying Kung stage, marrying stage. Kung hindi naman nagmamadali. Kumbaga, meron lang, parang for me, bakit ka papasok sa isang relasyon kung hindi naman yun ang iyong intention? Wow! Grabe! Same nag-try. Yes. Hindi, yun nga. Ayan, for me, papasok sa isang relasyon, ako lang naman to, naiintindihan. Kapag papasok ako sa isang relasyon, intentions na magpakasal. Sabihin mo sa marrying. So, if yung guy nga gano'n na, hindi lang siya into online dating, hindi lang siya pala. So, kumbaga, siya, nag-effort talaga. Especially yun nga, kikilalanin yung pamilya, ganyan. Yun, plus point yun sa mga guy na To be honest, no, sa mga katoto natin na viewers diyan, no, may kumbaga may ano rin kasi yung online, parang may bad impression din na kapag online ganito ang parang kumbaga madali lang kasi madaling naging kayo, madaling yung ligawan, hindi kahit di kayo nagkikita naging kayo. Pero hindi naman sa lahat, no. Siguro may mga good intentions din talaga sa online na minsan na di-disregard natin or hindi natin napapansin because of the tawag dito, stereotype na nangyayari. Na kumbaga, ay kapag online, madalas niyan ganito ganyan. So parang tawag dito, kapag online, wag natin masyado pagkatiwalaan. Depende pa rin siguro doon sa tao and yung purpose nila kung bakit sila bakit online yung mas gusto nila na way ng panliligaw. Kasi baka gusto nilang magkaroon ng date to marry sila pero sadyang hindi natataon sa paligid nila yung kanilang mga supposedly maging jowa or yun hindi available sa paligid nila. Kailangan talagang lumayo-layo ka at makahanap ka ng maaring jowa mo sa ibang bansa or sa ibang lugar dito sa Pilipinas. Yes, I agree naman talaga. High-tech ngayon, high-tech. Yes, high-tech na rin kasi. Yes. Kapag hindi naman natin na talaga, like, ako naranasan ko yun, modern dating, which is, hindi naman talaga, may mga times na, siyempre, isang, may notion, online, baka hindi talaga sincere si guy. Oo. On my experience naman, naramdaman ko naman, sincere naman siya. Kumbaga, nagkaroon din pa kasi kami ng time na kilalanin din yung isa't isa. Saka makikita mo rin dun syempre, LDR. Kumbaga, yung consistency ng isang tao, lalo na, di ba, at saka malayo. Yung consistent ba siya, yung effort niya ba? Kumbaga, mararamdaman mo yung at least ka sa tao, yung trust. Yes. Kumbaga, nagiging yun, di ba? So, yun naman siya. So, hindi naman natin talaga na kapag online nakilala, ay, hindi genuine or hindi sincere yung intention ng isang tao.
Saka yun nga ang ano nun eh, kumbaga, bigyan mo rin ng time na makilala din yung tao. Makilala. Hindi naman instant. Oo. So, yun. Hindi naman agad-agad or instant. Yun. Yun naman siya. Okay. Naku, may mga daming mga ano dito. Ang daming comment na naman. Tips natin sa ating mga katoto. No? Speaking of manliligaw, no? So, neto mga katoto, nag-prepare kami ng ilang tips para sa inyo. Especially sa mga magpapaligaw or nagpapaligaw at saka mga manliligaw. Yan, ito nabanggit na nga ni Cecil kanina, yan, nawala si Cecil, no? Pero ayun, una is yung tips na kilalanin ang manliligaw. Kumbaga ito yung parang nagiging tawag dito. Ito yung nagiging foundation din talaga ng courting. Ayan. What do you think dito, Tita Grace? Importante po yan. Kasi hindi basta yung pag may nanligaw sa'yo, tanggap ka lang ng tanggap. Dapat kikilalanin mo muna. So, kasi especially kung yung date to marry na nabanggit nga natin. Ayan. Sa mga katuto natin dyan, kung may mga tips kayo, i-comment ninyo dito sa ating comment section. Dahil andito natin second tip, syempre, is maging totoo sa sarili. Ayan. Yan. For me, sobrang important nito na maging totoo sa sarili kasi dito i-gauge nung guy kung tawag dito i-gauge nung guy yung kung paano niya tawag dito yung kung pagpo-pursue ba siya sa panliligaw. Maging totoo ka sa sarili kasi kung sakaling kunwari alam mong hindi kagandahan ng ugali mo, ipakita mo na hindi kagandahan ng ugali mo kasi kesa ipakita mo kung saan tawag dito kayo na, 'di ba? Sa panliligaw pa lang first ipakita na. Oo. In short, wag ka maging plastic. Pakita mo yung totoong ikaw. True. Totoo yun. Kaya, din na dapat... Wag puro pa-cute. Wag puro pa-cute. Pakita mo yung totoo mo. Yes, yun nga po yung parang purpose ng ligaw eh. Getting to know each other. So, bakit mo pipikirin yung pag-aabi mo? Ayan. Siyempre, kung ayun, thank you, Cecil. So, nawala ulit si Cecil. Pero ganyan pa man mga katoton, i-comment ninyo sa inyong comments sa ating comment section yung mga sa tingin ninyo mga ideas and tips kung sa mga nagpapaligaw. So, siyempre bukod diyan is meron pa tayong tip na ayan. Kung medyo type mo rin naman, siguro mahalaga rin na maipakita mo rin kung ang iyong interest kung meron. Kumbaga wag mong pekein na for the sake lang na manligaw si person sa iyo, ipakita mo rin kung meron ka talagang interest. Kasi to be honest, yung guy naman is nagbibigay rin ng efforts din talaga to pursue you. Pursue you. Ayan. So mahalaga rin na ipakita rin natin yung interest. Kumbaga ibalik din natin kung ano yung effort na kung maaari sa kanila. Ayan. Another tip, tita. Ito, Tita Grace. Go. Huwag magmadali. Ayan. What do you think, tita? Tama ba? Importante yan eh. Kasi lalo yung mga ligawan, hindi kailangan yung mamadaliin. Kailangan dadaan tayo sa stage ng yung katulad na sinabi ko kanina na getting to know each other. Kumbaga, kasi syempre, hindi pwedeng daanin lahat sa sa mabilisan. True. O, kumbaga, yung mga to be honest, on my sariling pananaw, ang mga bagay kasing minamadali na makuha, maaring mataas din yung chance na madali din mawala. Kasi may mga factors na hindi natin na i-account na, okay, sige, sagutin ko na to kasi feeling ko gusto niya ako, feeling ko gusto ko rin siya. So, hindi mo na i-evaluate yung sarili mo. Hindi, yung iba naku, sagutin ko na to kasi ilang taon na ako. Baka wala na ako sa kalendaryo. Iwan na ako, meron ganyan. Oo. Oo nga, mahalaga rin pala yun kasi, kumbaga, to be honest, hindi rin mawawala sa mga Pilipino na may mga gano'n na parang, kasi napipressure din. Oo, yun. Parang, Pressure kasi. Nandadaan sa kantsaw na, uy, wala ka na sa kalendaryo. Ano ba? O tas may nanliligaw. O, tas yung madalian na, kumbaga, kasi parang no choice na siya eh. True. O, parang,
O sige, kahit sino na lang dyan. Pero, to be honest, no, mga katoto, yung mga ganong, sa mga ganong, pag nagmamadali tayo, Wag. ay, mas maaari yan na, pag nanligaw, ikakasal kayo. Pag, Mm-mm. pag ikinasal kayo at hindi nyo nagustuhan ang ugali ninyo, dito na papasok yung ipinapasa ngayon sa Senado na divorce bill. Divorce. So, which is, hindi naman maganda na sana kung pinag-isipang maigi, for me di baling matagal, at least sigurado. Mm-mm. Kasi habang buhay na yan eh. Oo, Na commitment kasama. talaga. Lifetime commitment yan. True. Ayan. Next, syempre naman, kung meron tayong tips para doon sa mga nagpapaligaw, para naman sa mga guys na nanliligaw dyan. So, una is, ayan. Yan. Una, tips para sa mga manliligaw, kilalanin ang babae. Ayan. Hindi porket maganda, hindi porket sexy, doon na natin ibabase yung yung panliligaw natin, di ba? Hindi kasi lahat ng magandang nakikita ng ating mata maganda rin sa pagdating ng panahon. Kumbaga, to be honest nga, sinasabi nila na yung ganda ay nawawala. Pero yung ugali ng babae, yung effort niya sa yung pinapakita niya sa iyo, maaring hindi maging katapat na kapag kumpara sa kung kinilala mo sana yung babae. Kumbaga ganun, kung kinikilala ka ng babae bilang manliligaw, mahalaga na kilalanin mo rin siya. Huwag mo lang ibase sa physical. Go, tita. Tsaka importante po yan kasi baka mamaya may boyfriend pala yun, hindi mo alam. Ayan. Diba? May asawa pala. May asawa pala. Di nabaril ka pa. Tapos, pag halimbawa single mother siya, o hindi mo alam may anak, ayaw mo pala sa may anak, o paano yun? Yan. Diba? Kaya importante kikilalanin. Ayan. Another is, syempre, kung nakilala na natin, ipakita rin natin yung ating sarili. Ano ba yung pakay? Mahalaga na maging malinaw ito kasi ito rin ng value doon sa mga nililigawan na babae. Okay, ito ako, ito yung sarili ko, ito lang yung kaya ko. Kaya kong hindi ko man maibigay. Well, mga linya na mga nanliligaw, pero hindi ko man maibigay ang lahat ng kagustuhan mo. Ayan. Hindi ko man maibigay lahat ng kagustuhan mo, pero pipilitin ko maibigay lahat ng makakaya ko. Yan. Pero ganyan naman, no, ipakita natin yung tunay nating sarili na hindi tayo, kumbaga, baka meron kasi dyan, may mga katoto tayo na feeling galante, pero eventually pala, galante lang kapag nanliligaw. Meron ganun. Tapos pag kayo na, ano na pala, bakuna na pala. Ayan. So, hindi naman maiiwasan yan, pero kung ganun pa man, talaga na makita yun ng babae at matanggap niya na ganun ka. Ikaw, what do you think, Cecil? Mahalaga ba? Mahalaga ba? Mahalaga ba? Tanong natin kung mahalaga no? Yun, agree, yung ipakita ang tunay na sarili talaga. Kumbaga, ayun nga yun kumbaga, kaya nga ayun yung nadadun kayo sa process ng panliligaw Kumbaga, kikilalanin niyo yung ugali ng isa't isa. So, sakali bang, yun nga, na kayo into relationship, kumbaga, kung sasagutin ba ni girl, si guy, magkiklik ba sila, ano ba yung values nila, common ba yung values nila, religion, may iba kasi na big deal din ang religion sa kanila, factor din talaga yung religion, yung sa family, okay ba yung family, responsibilities, maraming factors bago ka mag-jump into a relationship. So, dapat doon pa lang sa getting to know stage, sa panliligaw, inaalam mo na siya. Para at the end, you know your expectations. Yun, also, kung mapatubo ka man, makasal ka man, alam mo sa sarili na tinanggap mo ito. Agree. At saka kung nadudun ka sa yun din yung pananaw mo na, kung sakali nasasagutin ko to, nandoon ako na nakikita ko siya as your future, yung gano'n. So, doon para sa panliligaw, alamin mo na lahat.
Yes. Diba? Ganun. Oo. Pero hindi ko naman na-disregard na kapag nasa in relationship, the more na mas makikilala mo yung tao kapag nasa in relationship na kayo. Kasi yun yung Oo. process yun dahil nandoon na yung time nyo talaga sa isa't isa, committed kayo na eto na yung mga kumbaga, may mga goals din kayo, kumbaga, yun nga, meron kayong plano. Oo. Diba? Oo, Mm. yun. Yan. And So, speaking of plano, responsibility. ayan, Oo, speaking yung of plano, plano. nabanggit mo, last tip, ayan, para sa mga guys, ayan. Yan. Ipakita na may plano ka. May plano kang kidnapin. De, joke lang. Utangan, tsari. De, Ito pala. ipakita na yung plano na, kumbaga, kasi, mahalaga siguro itanong, no, ng mga katoto nating girls dyan, na, okay, nililigawan mo ako. Anong plano mo? Ayan, kasi mahalaga siguro, for me, isang factor dapat yun na, kung may checklist of questions, dapat yun yung mga laging nandoon na, sige, sagutin kita ngayon. After neto, ano na? Yes. Mahalaga, for me, siguro mahalaga yun na, kasi doon mo makikita yung, ito bang lalaki na to, may plano sa akin, or niligawan niya lang ba ako dahil naka-makeup ako ngayon at putok na putok ang blush on ko, di ba? Or niligawan Ganun niya lang pa ako, just parang, facade na may girlfriend or boyfriend ako. Yung ganon. Kasi especially, ngayon, hindi naman natin matatanggi na may iba na talagang, kasi, kumbaga na-pressure Kumbaga, especially if wala may may mga hands ka, pinanood ng friends. sine. Yes. Kumbaga, especially kapag may mga friends ka, nasa circle of friends ka na lahat ay meron ng girlfriend or boyfriend, tapos ikaw na-pressure, uy, ano na, ganyan. Especially nandun kapag ka nasa siguro nasa 25 and up, na nandun yung pressure na, uy, ano na, galaw-galaw, paggalawin ng paso. So, yun, na-pressure lang, kaya nanligaw, or na-pressure lang si girl na sagutin kasi, nandun yung pressure niya sa society. Oo, hindi talaga, kumbaga, hindi pa pala siya ready. Hindi pala yun, hindi niya pa mas nakilala pala si Kai. At niya lang, kumbaga sinagot niya lang just to say na may boyfriend Pressure. na. Oo. Na pressure na. So, dapat alam na may plano. Both of you, syempre, hindi lang naman sa guy Kumbaga, ikaw, ano yung plano mo rin? Ni Guy, bakit mo ko sinagot? Oo. So, bakit mo ako sinagot? Ganon. So, ano yung plans? Sagutin ko, wala, just for fun. Ayun. So, pag nalaman na just for fun, may fun naman sa friend Why, bakit ka papapasok sa relasyon? Ayun. So, yun. Alam mo yung plano. At kung ano yung mga, kasi may mga times na, hindi pala kayo kumbaga, iba yung goal and priority niya. Oo. Ito yung parang, okay, nasa relationship na kayo. Tapos, hindi pala kayo pareho ng season. Kumbaga, ikaw, into responsibilities ka pa. Meron ka pang mga responsibilities with your family. And that, yung isa is nandun na sa marrying stage na. Kumbaga, gustong-gusto niya na magpakasal. So, yun na naman din. At least, parang doon, palang sa stage na yun, dapat alam niyo na pala kung anong plano niyo. Ilang years na boyfriend, girlfriend kayo, or kailan kayo magsisettle down kung sakali. Though hindi naman yun, kumbaga hindi naman biglaan. Agad. Kumbaga, hindi naman agad-agad. Yes. Kailangan may PowerPoint presentation ako. Yes, detailed dapat ang Gradual hindi naman. naman. Kumbaga, yes, gradual naman siya. Kumbaga, nakikita mo, napo-force mo lang din yung mga possibilities na gano'n. So, yun. Dapat Iba alam talaga niyo yung pag-build an season niyo. experience. No, Cecil. Yes. Oo. Yan. So, totoo. Na dapat alam mo yung season mo. Kumbaga, ikaw, doon ka na ba sa if ever, anytime na yayain ka, okay ka na ba? I mean, mapapanindigan mo ba yung decision mo na yun? Or hindi pa pala kasi you have lots of responsibilities pa. Ganyan. Parang, pwede ba, muna tayo, girlfriend and boyfriend, pero committed naman kayo. It's just that, yun nga. Lalo na kapag siguro, ibang kultura. Di ba? Oo. Yes, iba ang kasi yan, iba ang kultura ng iba yung kultura mo, iba yung kultura niya. So, katoto natin dyan na may jowa from na foreigner. LDR, ganyan. So, malaking malaking factor yun. At yung ganun pa lang, difference sa culture and traditions, di ba?
Yes. So, yun. Dapat alamin ng mga bagay-bagay. Ayan, so, may comment lang dito. Payuhan nyo po yung mga nagliligawan na wala pa sa tamang age. Yes. Ayan. Totoo naman. Tama. Yan ang ano ngayon. Yan ang... Ayan, go Tita Grace, since ikaw ang aming... Coming from parent. Kasi, Oo. dahil ano tayo ngayon, no, millennial na di ba? Millennial sila, no? Gen Z, Gen Z. Nagliligawan, mga true text. Nagiging Through text, cellphone, Facebook. Oo. Through chat lang. Marami talaga ngayong kabataan na ano na mapupusok. Sobra. Oo. Sobra mapupusok talaga ngayon. Kaya importante rin talaga na alam ng magulang kung sino yung nanliligaw, especially sa babaeng side, nanliligaw sa anak niya. Yes. Kasi iba talaga ang kabataan ngayon. Based on sa nakikita ko, lalo dito rin sa amin ganun. Yes. Tama yun. Kasi to be honest, Tita Amari. ikaw ba Tita Grace, not in case, no? Since ikaw ang aming mother dear, Yes. ilang taon ba yung sa tingin mong dapat Pwede na. Siguro mga paligaw? na mag-asawa? Ligaw. Parang, ligaw? nagkaroon ng relationship. Asawa agad, tita. Ligaw lang. Ligaw muna. At saka parang possible sa relationship. Kasi kapag inalaw mo manligaw, yung anak, is possible na into relationship din. Mag-jowa and yan. Ako kasi, open naman ako dito sa anak ko. Ang sabi ko sa kanya, especially nung high school na siya, kasi alam ko yung mga ganyang age siyang mga ligawan Mga grade 11, 12. Sabi ko sa kanya, pag may manliligaw sa'yo, sasabihin mo sa akin. Yun talaga ang dealing ko. Tapos, ayoko magliligawan kayo sa kalye. Kasi once na makita ko kayo nagligawan sa kalye, hahatakin ko talaga yung buhok mo. Sabi ko gano'n sa kanya. So, ibig sabihin, tita, sorry, ilang taon na ba yung grade 12? Hindi, college na siya ngayon. 20, na siya? 21. 18 na rin. Mga 21. Pero yung that time, tita, nung high school pa yun, tita? Yung parang nung high school siya. Kasi alam ko ganyan mga mga ganyang edad ang kasagsagan ng ligawan pero sinabi naman niya sa akin, grade 11, nililigawan ako. Pero sino mo? Maganda open. Oo. Hindi. Ako tinatanong kay tita kasi torpe ako. Hindi, nung high school ako, hindi ako, sobrang torpe ko, kaya hindi ako nakapanligaw nung high school More on college na rin, katulad ng sinasabi ni tita. Oo. Ayun. Kaya maganda naman kay tita. Nasa magulang din yan yung pag magpapaligaw ang bata, nasa magulang din yan kasi importante yung magulang na maging open din siya sa anak niya, vice versa, ganun, open sila sa isa't isa pagdating din sa pagliligawan. Pero tita, ano yung preferred mo rin na kumbaga, okay, sa ligaw, tapos pero yung sarili relationship na may age ba? May certain age ba na dapat 18 and above, pwede ka nang saka ka na jumowa. May ganun ba? Magjowa, magkaroon ng relasyon kung sakali. Para sa akin, ganun ang gusto ko. Ganun medyo mas mature ng konti. Yung mga 18. Yes. Kaya lang kasi, hindi natin minsan maiiwasan sa mga kabataan ngayon yan mga 16, 17, mga 15, nagliligawan. Pero ang importante, alam ng magulang. Okay. So, yung mga ganong age kasi dapat may guidance talaga ng parents. Alam ng parents. Mapupusok ang mga kabataan ngayon. Madaling mga makalimot, sa totoo lang. Saka yung parang yung kay Tita Amari na, at least, sige, kung open, ang maganda doon, yung open sila ng kanyang anak. Open of communication. Yun ang sabi na, may nandiligaw sa akin. So, at least alam niya ni Tita Amari. At may sinabi rin si Tita Amari na, sige, pero dapat magpapaligaw ka dito sa atin, sa bahay, pumunta yung guy. Para alam. Hindi sa labas na nandiligawan. Especially nga na mapupusok nga ang mga
kabataan, no? Saka syempre yung sa edad din, na kung ganung age talaga, dapat talaga may guidance, minor pa eh. Pero yun, sinabi din kasi yung pagiging strict, yung mga, hindi eh, dapat may mga parents syempre, naman, lahat naman, iba-iba ang parenting style ng Oo, iba-iba. hindi kasi ako, ayoko kasi ng masyadong yung masyado kang maluwag. Dapat masyado lang. Saks lang pala. May higpit, may luwag na enough. Oo. But kay Tita Amari, okay lang sa kanya. Sobrang agree din ako sinabi doon ni Tito, yung na may mature age na or may certain age na siniset kasi to be honest sa mga katoto natin na ako may crush din ako ng high school pero again, torpe ako kaya hindi ako nakapanligaw pero kung siguro sa future din kung ako magkakaanak, ipapaliwanag ko kung bakit mahalaga na ma-reach mo muna yung certain age. Kasi for me, yung halaga noon is marirealize mo na bilang ikaw mismo, estudyante na nag-aaral ngayon, maisip mo yung importance na kailangan pala sa panliligaw, ready ako. Bukod doon sa pag ako manliligaw may yung mga possibilities na iisip ko na. Yun kasi ay maiisip mo lang kapag nasa certain age ka na or meron ka ng maturity or mature enough ka na para ma-realize yung mga bagay-bagay. Kung ikukumpara yun sa mga edad kasi na 14, 16, mga teenagers, na hindi maiisip yung kumbaga teenagers kasi based on my experience, yan yung mga panahon na puro saya. Ayan, high school, barkada, andyan yun yung pressure na nandyan. Pero kapag naalis yun or dumating na kayo doon sa point na medyo mature na kayo, doon yung marirealize mga katoto na mga kabataan, na nakikinig ngayon. Doon yung marirealize na, tama lang pala yung ginawa ko na hindi ako agad pumasok sa relasyon na sa tingin ko makakaabala lang din. Kasi may mga ganun to be honest, yung kayo ibang mga magulang, pinoprotektahan din yung kanilang anak kasi madalas sa relationship sa pagjowa-jowa na malaking epekto yan sa pag-aaral. Isa na lang diyan sa epekto niyan is paano halimbawa graduate kayo ng high school. Nag-aral sa iba yung si lalaki, nag-aral sa ibang eskwelahan yung babae. May tendency dyan na instead na mag-focus sa pag-aaral, dadayo sa isang eskwelahan na, kumbaga, nawawala yung focus mo And also kapag nag-away, instead na nag-aaral ka sana, nagde-review ka sana sa exam mo, pero dahil meron kang jowa na nagtutuyo or meron jowa na nagtatampo, kailangan mong suyuin. Parang yun yung nakikita kong factors din kung bakit ganun na lang din yung ingat ng mga magulang na wag muna sana. Hindi naman pinipigilan, pero mataas yung chance na kung maaari, mag-focus ka muna sana. Studies first. Kumbaga, lahat tayo may seasons. Kumbaga, may seasons na kailangan pag-aaral. Doon ka muna mag-focus, especially if you're 18 pababa at ang goal mo talaga ay makapagtapos ng pag-aaral until college, di ba? Kumbaga, enjoy your seasons. Yung moments mo doon. Kasi may mga times na, sayang, dapat pala in-enjoy ko po na yung college life, yung pagiging single ko, hindi pala ako maagang nag-asawa. Diba? So, kumbaga, know your seasons and yung priorities mo sa buhay. At syempre, at that age, na 18 pababa, ang priority mo dapat yung pag-aaral mo. So, as much as possible, kung kaya naman talagang pigilan, yun naman talaga ang gusto ng yung pugso ng damdamin. Yun naman talaga ang gusto ng mga parents. I mean, most of the parents talaga, yun talaga yung payo sa mga anak na, okay, pag-aral ka muna, once nag-aral ka na, sige, go ka na sa relationship. Pero yan nga, may iba talagang anak na hindi na talaga nila mapigilan. Kumbaga, gusto nila ma-experience yung ganon. Pero, may mga parents naman na, sabi nga ng ibang mga parents din na ito yung parents ng friend ko na the more daw na pinipigilan, the more na nagpupumipilas. Yun nga yung from Tita Amari din na, yun nga yung parang at least alam niya
na ito yung experience ng kanyang anak na pinanliligaw. At least alam ni tita na, o sige, dito kayo sa bahay, manligaw ka sa bahay. Alam ko kung sino yung guy. At least may Tapos si guy. Tita Grace, naghahasa naman ng ano. Na-intimidate na daw yung guy, hindi na bumalik sa susunod. Parang na-realize siguro na, ay, no? studies first. Ganun tala. Parang puro bigla yung aking mga kutsilyo diyan. Ayun. I-ano natin ang ating mga katoto. Nangyari yan dito, totoo. Talaga ba dito? Oo. Hinatid yung anak ko nung kaklase niya, yung nagliligaw. Birthday niya yata. Itong mister ko kumuha ng kutsilyo, naghasa. Sinaway. Hindi, pero sinaway ko, huwag ka akong ganyan, baka matakot yung bata, akong ganun. Ayun, to be honest, nangyayari nga rin talaga yun. So, di na maiiwasan yun. Oo, pero yung sa mister ko, ano naman yun, biro lang yun sa kanya. Oo. Tawa Doon naman yung lalaki kung okay, bakit mo hinahatid? Kasi to be honest, wala namang gagawing masama si tatay or yung tatay na malay niyo naman, puro lang din talaga yung kutsilyo, di ba? O kailangan lang hasain. Nagkataon lang may nagsakit. Magluluto kasi maghihiwa. Oo, di ba? Pero ang doon ay pumunta. I mean, alam ng parents, di ba? Mm-hmm. Pero yun nga, as much as possible. Ayun din, tanong natin ang ating mga katoto. Kasi sila din, especially mga viewers natin ng mga nanay talaga, na ano yung payo nila sa kanilang mga anak when it comes sa panliligaw at pagpasok sa sa relasyon. Parang, okay ba sa kanila na dapat ang payo nila talaga sa kanilang mga anak ay tapusin muna ang pag-aaral. Kumbaga, after ng pag-aaral, sige, makipagrelasyon ka sa kung sino mang gusto mo, ganyan. Or kung ano yung plano mo, no? O kaya naman, sige, kasi nga may ibang parent. Depende naman talaga kung ano yung parenting style na, sige, as long as alam ko at hindi kayo nanliligawan sa labas ng bahay at sa loob ng bahay. Yeah. At ako, especially ba parang family friend, na yung ganun din kasi, na, kilala ko naman yan. Kilala ko rin yung batang yan. Ganyan. Yun. Yeah. Yun. Kaya naman sa mga katoto natin dyan, I hope na nag-enjoy kayo sa ating mga kwentuhan ngayon for this episode. And before kami, alam kong medyo mahaba na rin ang ating kwentuhan, pero before tayo mag-end mga katoto sa ating kwentuhan, i-comment ninyo dito sa ating comment section ang inyong mga insights or mga suggestions regarding doon sa uso pa ba yung pagkakaroon o paghaharana ng ating sa ating panahon ngayon na 2024. Ayan, kaya naman before tayo mag-end, Tita Grace, and Cecil, before tayo mag-end, meron kayong gustong sabihin sa ating mga katoto viewers na maipapayo. Go, Tita Grace. Ako po, especially dun sa mga kabataan ngayon na hanggat maaari, katulad kong nanay na ang gusto namin sa mga anak namin is magtapos muna sila ng pag-aaral. Hanggat maaari sana, set aside muna yung mga ligaw-ligaw na yan. Pero kung hindi may iwasan, katulad nga na sinabi kanina na kilalaning mabuti. Yung nanliligaw at saka yung nililigawan. Vice versa ba? Ganon. Yes. Ayan. Thank you very much, Tita Amari. Ngayon, ikaw naman, friend, Cecil. Ayan, parting word for our mga katoto. Same. Agree with Tita Amari, no? At saka i-add ko lang din talaga na ako, from my experience, no? Kasi ako, aside sa payo ng mga parents ko, ng parent ko, si mama, kumbaga ako, nag-establish na rin ako na eto dapat, kumbaga, alam ko yung season ko, no? Nag-aaral ako nung elementary, high school, and college, nakapagtapos ako ng college na wala din talaga, kumbaga, studies first, ganyan, study hard, kumbaga, natutunan ako sa season na yun. Kumbaga, in-enjoy ko yung season na yun na pag-aaral, tungkol sa parents, sa magulang, ganyan, i-enjoy ko yung company with my friends. Kumbaga, kung babalikan ko yung mga memories ko with nung high school and elementary at yung college, talagang na-enjoy ko siya. Kumbaga, wala nang dapat pala, ganon. May mga ganong, may panghihinayang. So, payo ko sa mga ngayon, yun nga, especially sa mga kabataan na nagmamadali, huwag kayo magmadali, enjoy lang ang buhay. Kumbaga,
huwag kayo masyadong ma-pressure kung yung sa circle of friends nyo ay lahat na may relasyon, may boyfriend or girlfriend. As long as na, yung, kumbaga ganun. Kumbaga, makipagrelasyon kayo or mag-entertain kayo ng manliligaw kung ready na kayo. Financially, physically, and emotionally. At kumbaga, na-fulfill nyo na yung dreams nyo, hindi naman yung gusto ng parents nyo, especially sa mga parents na gusto ay makapagtapos ng pag-aaral ang kanilang mga anak. So, after, sige, ako ngayon, sa stage ko ngayon na after na nakapagtapos ng pag-aaral, ngayon na may trabaho na, so, hindi ko naman sinasara at baka may dumating, so yun na. Ako, hindi na ako ngayon, naghahanap. Kumbaga, kung may dumating, edi okay, kung wala pa, edi i-enjoy natin kung ano yung season na meron tayo. Kumbaga, wag nang ma-pressure pa. Kasi 'di ba, especially sa age ng 25 pataas na ganyan. Kumbaga, meron nape-pressure na eh. Pero ngayon, i-enjoy ko na. Kumbaga, ito na yung season ko na i-enjoy kung anong meron, trabaho, pamilya, ano ba yung mga goals na gusto mong ma-experience with your friends. Pero hindi ko naman siya kino-close. Yun na yun naman yun. Kung may dumating. Tsaka darating talaga yung nakalaan para sa'yo. Pagka sa'yo. Yes. Kumbaga pangalan na yun eh. Nakalista na yun kay Lord. Mapipil mo yan kung iyo yan. Mapipil mo. Yun. So, sa mga kapatok natin na masyadong nape-pressure or yun nga yung bata pa, kumbaga minor pa. So, wag na muna as much as possible. Pero yun nga, kung hindi mapigilan, dapat alam ng parents. Yun naman talaga ang mahalaga. Yun, thank you very much, Cecil. Thank you very much, Tita Amari, for your parting words. So, ako magbibigay din ako ng parting words ko sa ating mga katoto. So, sa ating mga katoto dyan, ang panliligaw is kumbaga hindi natin sana tinitignan na parang activity lang natin na kailangan matupad. Like for example, hindi siya parang activity sa school na kailangan lang magawa para lang makapasa. Ang panliligaw is nag-invest kasi tayo diyan. Nag-invest tayo ng emotions, nag-invest tayo ng efforts. Ganun din on the side ng babae na nag-invest din sa iyo yan. So kung sakaling ikaw ay manliligaw, mahalaga na ma-set mo yung sarili mo na ikaw ay ready enough na pumasok sa isang relationship. Dahil tandaan, kapag pumasok ka sa isang relationship, kapag dumating yung panahon na ayaw mo na, mahirap makipaghiwalay. Based on experience, mahirap makipaghiwalay. Kaya kung siguro kung pinaplano mo na jumowa lang for the sake na maka-experience ng jowa, wag na lang siguro. Kasi kumbaga isiguro natin na pag manliligaw tayo at mapumasok tayo sa relationship, tayo yung tipo na ready na mag-move forward. I mean iniisip natin kahit na nakaplano na sa atin na okay, liligawan ko tong babaeng ito, sasagutin ko tong lalaking ito kasi gusto ko siya makasama. Gusto ko siya na yung habang buhay ko. Hindi yan nakukuha sa pagmamadali, mga katoto, Walang bagay sa mundo ang instant. Kung gusto mo ng matagalang relasyon, mahalaga na ma-establish mo yung foundation ng pagkakaroon ng ligaw. Ma-establish mo yung pagkakaroon ng pakilala mo yung person na sa tingin mo magugustuhan mo hanggang sa dulo, hindi magugustuhan mo lang sa umpisa. Dahil mahirap yan Lahat katulad ng discussion natin noong una, lahat ng tao kapag may gusto ka, mabababae, mapalalaki, laging best foot forward yan. Pero paano pag dumating yung panahon na hindi na kayang i-offer yung best foot forward niya? Kaya mo pa bang tanggapin? Yun. So, and again, yun lang para sa ating mga katoto, and I hope na nagsama-sama tayo at nakapagkwentuhan tayo dito nag-enjoy kayo sa ating episode muli. So bago tayo magtapos sa ating episode, magpapaalam muna kami. Ako po si Jeff. Ayan, ako po si Cecil. At ako naman po si Amari. Ayan, kita-kits po tayo sa mga susunod pang episode dito sa ating Katoto Podcast. Ayan, maraming salamat po. Paalam, mga katoto.
Thank you po. Happy birthday pala sa manugang ko. Ayan, happy birthday. Hey, Thank you po. Alexa, Paano, mga katoto? stars. Out. Tangat.